Mga inday kagtuto o manang, yung number dyan sa baba, yan po yung tumatawag sa anak ko kahapon. Dalawa po yung number na ginamit nila na nakontak nila yung anak ko, na nagsusure sila na sa anak ko ba talaga ang cellphone na yan. Magandang umaga po mga inday kagtuto, no? Kahapon po mga inday kagtuto ng umaga nawala po yung cellphone ng anak ko. Pagkawala, hindi yun namalayan, nawala niya na. Nung nalaman niya na, doon na po siya na nasa Bacolod na yata siya o kung nasa tricycle na siya kasi nag-ikot ang tricycle wala na. Kaya lang hindi yun na mahanap dahil nagmamadali din siya dahil may pasok pa po siya sa school, hindi yun na makita kung sino ang dumampot. Nung pagdating doon sa Bacolod, sa school niya, mayroon siyang maliit na cellphone. Connect niya yata sa classmate niya kasi yung cellphone na nawala, may track yon, malalaman niya kung nasaan na yung cellphone niya. Nakikita niya po kung nasaan. Ari lang dito po sa amin. Dito lang po, malapit lang talaga daw sa amin. Nasa Caltex, between ng Caltex and na GRS. E di pinapuntahan ko rin doon, nagtanong-tanong ako. Wala naman. Ngayon, nung gabi na, tinanong ko siya, gabi na siyang umuwi. Sabi ko, nasa ang cellphone mo ba na nadampot mo o nakita mo na? O tinanong ko siya sa details ng iyang cellphone. Ang sabi niya, mama, yung tao tumawag sa akin yung nakadampot. Siling ko, tinanong mo sana kung anong pangalan niya. Siyempre, kay Kumo, ang isip niya, hindi pa talagang matured na talaga, no? Wala pang experience gid talaga sa sa buhay na pang matured, no? Kasi estudyante pa lang naman siya. Ngayon ito, tinanong nang nag-usap sila. Mag-usap daw nila, sinabihan siya sa'yo ba talaga to? Ikaw ba talaga to si Paulo Gonzales? Nung nalaman niya, sabi niya Paulo Gonzales, tapos niya, opo, sabi ng anak ko. Tapos siguro nagtanong siya kung taga saan yung anak ko. Sinabi ng anak ko na taga Palangka lang po. Tapos sabi niya, hindi niya daw alam. Tapos sabi ng anak ko, parang tricycle driver. Kung tricycle driver ka po, alam niyo po dito sa ating lugar na kung saan mo ihahatid. Kasi po, Manong, kuya, yung cellphone na yon, napaka-importante po yun sa anak ko. Na andoon lahat po yung mga ng school niya, mga activities. Andoon din po ang kanyang mga details ng school niya, mga assignment niya, doon lahat tungkol sa school. Kaya napaka-importante po yung cellphone sa kanya, yung schedule sang school niya, na andoon din po lahat ng tungkol sa school niya, na andoon po. Kaya mga kung sino man nakadampot ng cellphone ng anak ko, maawa na po kayo sa anak ko kasi napaka-importante po yun sa kanya. Kay malaking bagay po na pasasalamatan ko po yun sa inyo kung sino nakadampot ng cellphone ng anak ko po. Ipapakita ko po sa inyo sa taas kung ang cellphone po ng anak ko. At hindi ko man siya masamahan dahil gawa ng may tindahan po ako dito. Sabi niya, wag na lang daw mama. Siya na lang, kay kagabi doon na rin siya nang galing sa police station. Ipinano niyan para ma-detect. Kasi sabi ng police station doon na pwede nila matrack yon basta pagka umaga na kasi wala nang Kaya umaga pa lang po mga inday kagtuto. Pumunta na siya doon sa police station. Ngayon, nandoon siya, nag-report. Kasi kagabi galing na rin din siya doon, kaya nag-alala ako sa kanya na kung nasaan na siya. Kasi gabi na, mga lagpas na ng 10, wala pa siya sa bahay. Kaya galing siya doon sa police station niya, huwag ka na mag-worry, ako na lang ang maghanap. Kaya sabi niya, bilisan ko lang maghanap doon. Kasi nakikita niya kung nasaan na ngayon yung cellphone, pero hindi niya alam kung sino ang puntahan niya. Kasi hindi niya naman nakilala yung taong tricycle driver o kung sino ka man, hindi niya nakikilala na nasa sign lang sa tracking niya, sa cellphone niya kung nasaan na. Kaya mga inday kagtuto, o tricycle driver o kung sino ka man to, maluoy ka man sa anak ko kasi napaka-importante po yung cellphone niya. Nandoon lahat yung ng school niya. Kaya tulungan niyo naman po ako na maibalik yung cellphone ng anak ko. God bless po.